Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mong kapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan, sundin ang loob mo, upang sa pagdami namin at pagiging kalugulod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo yun sa dulo ng isang tikil, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng natuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso,
ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin, lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin, sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan. Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Magsitayo po ang lahat. Ang butil na ipinunla ay ang banal na salita, paghahasik ay ginawa ng poong gurong dakila upang tanay sumagana. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako ay iayaon, hahanapin ninyo ako. Ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinasabing hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko? Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako iyong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at may hahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinahahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila maunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya." Maraming nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maligayang pagdating po sa ating pambansang dambana at parokya ng Santo Padre Pio. Atin pong pagnilayan ang ebanghelyong ating napakinggan. Kapag tayo naliligaw ng daan, ano pong una nating ginagawa? Tayo po ay naghahanap ng mga tanda o palatandaan. Maaring isang poste o pangalan ng kalsada
landmark, yung mga I love Cebu, mga gano'n, no? I love Tanawan, para malaman natin kung saan na tayo patutungo. At kung wala tayong makita, tao rin naman ang hinahanap natin. Nagtatanong-tanong tayo sa kanila, lahat ng makasalubong natin upang malaman natin kung saan ang tamang daan. Pero ngayon, mas madali na sapagat meron na tayong Waze. Meron na rin tayong Google Map, no? Na ating ginagamit pag tayo ay naglalakbay. Ginagawa po natin ito sapagkat kailangan natin ng tamang gabay upang makarating tayo sa ating gustong patunguhan na safe, na mabilis. Sa ating pinagninilayang ebanghelyo, pinapakita sa atin na mayroong isang tanda na mas dakila pa sa anumang palatandaan na makikita natin sa daan. Ang palatandaan pong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na siya nagsasabi na hindi tayo makapupunta sa kinaroroonan niya kung hindi tayo susunod sa kanyang mga salita at halimbawa. Marami tayong naririnig na tinig sa ating paligid, mga payo, mga opinyon, mga pangako ng ginhawa at kasaganaan. Ngunit papaano po natin malalaman kung alin ang tunay na daan patungo sa tunay na kagalakan at kaligtasan? Ang sagot ay nasa kung saan natin titignan ang ating buhay. So kailangan din po tayong mag-evaluate. Self-evaluation. Asa na ba tayo sa ating buhay? Kapag po tayo ay naniniwala sa Kanya, sa ating Panginoon, at ginagawa po natin ang Kanyang mga utos, hindi po tayo maliligaw. Dalawa lang po ang utos ng ating Panginoon. No? Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa. May hahalin tulad natin ito sa isang barkong may tamang kompas. Kahit na umuulan o may bagyo man at malabo ang dinaraanan, walang makita sa pinaglalayagan, sa tulong ng kompas na ito, malalaman natin kung saan dapat pumunta. Si Jesus ang ating kompas at ang kanyang salita ay ang nagsisilbing ating mga mapa. Kung ganun, kailangan po nating pag-aralan ang kanyang mga salita. Kailan po ang huli nating binuklat ang ating mga Biblia? Kaya pag sumikapan po nating basahin at ipahayag ang kanyang mga salita. Sa ating tradisyon ng pagbasa sa panahon ng mahal na araw ay isang pagkakataon upang pagyamanin ang paraan ng pagpapahayag ng kanyang salita. Pangalawa, mayroon ding nabanggit ang ating Panginoon mula sa Ebanghelyo tungkol sa paghahatol. Marami po sa atin ang takot sa salitang iyon pag tayo hatulan na. Ngunit dapat nating maunawaan na ang kanyang paghahatol ay hindi isang parusa kundi paraan ng paglilinis, paraan ng pagbabago, paraan upang tayo ay maghanda. Parang isang magulang ang nagbibigay ng payo sa kanyang anak dahil mahal niya ito at gusto niyang matuto ang kanyang anak. Ang layunin po ay hindi sisihin, kundi gabayan ang anak sa paglalakbay patungo sa mabuting buhay sa hinaharap. At mahalaga rin nating tatandaan na hindi niya po tayo iiwan mag-isa sa ating paglalakbay. Handa po ang ating Panginoon na tayo ay kanyang ipaglaban sa anumang sitwasyon meron tayo. Kaya tayo ay manindigan at manatiling tapat sa kanyang kalooban. Pero kung minsan, talagang sadyang matigas lang ang ating mga ulo. Gusto natin ang ating mga salita ang masunod, hindi ang salita ng Diyos. Handa rin siyang ipaunawa ang kanyang mensahe ng pagmamahal sa pamamagitan ng mga biyayang ating natatanggap.
Hindi na natin kailangang pahirapan pa ang ating mga sarili para unawain ang salita o turo ng ating Panginoon, sapagkat sa sobra-sobrang biyaya pa lamang na ating natanggap sa ating buhay ay sa palagay ko'y sapat na. Hindi nga lang po natin ito napapansin sapagkat abalat po tayo sa mga maling pag-aakala na ating may mas mahalaga pang mga bagay sa ating buhay. Kaya ngayong Kwaresma, tayo ay iniimbitahan magnilay, magdasal, na magkaroon tayo ng bukas na puso sa mga turo ng ating Panginoon upang makasunod tayo sa tamang daan. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, O Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang dala ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang lunggati ng aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa Kung hindi po kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang kapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatit kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos hamang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad ng
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadiyab mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po'y magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susulong, dahas laging kapisan? Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ng hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa
Kalob mong talino, atas mo'y pagyamanin, sa pakikihamo, lagi namin gamitin. Karasa'y pipitin, kamali ay tutuwirin. Ang sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susulong, dahas lagi kapisan? Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ng hantungan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng ating pangkawaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa ikatlo ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikaapat, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikalima, sa darating na linggo ay simula na ng mga mahal na araw.
may pagbabasbas ng mga palaspas sa lahat ng misa. Ang hanay ng iba pang mga gawain ay matutunghayan ninyo sa mga tarpulin sa paligid ng pambansang dambana at sa ating FB page. Ang lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-6, inaanyayahan ang lahat na makiisa at maglakbay sa daan ng krus ni Jesus sa paraan ng pagtatanghal sa pangunguna ng mga kabataan ni Santo Padre Pio sa April 1, Miyerkules Santo, sa ganap na ika-4 ng hapon. Halina at samahan natin si Jesus sa kanyang paglalakbay sa daan ng Kalbaryo. Available po mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat-labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa magbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan, hiling bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo tayong lahat na mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya, para po tayo sama-sama sa panalangin sa umaga. Tayo po'y tatayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan, ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod doon ay sinubok ng inyong magulang. Pagamat nakita ang aking ginawan silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyo ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako ay sumampandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. Magalak sa bayan dahil sa pagpapala. Sa liwanag na bigay ang Diyos ang may gawa. Mula sa kadiliman may kapal ay nagwika. Nagkaroon ng anyo ano ay walang-wala. Kung pagbabalikan lang ang iyong nakaraan, na dati-rati lugmok dulot ng kasalanan. Panginoon inaawa, dumating din ang buhay. Nagliwanag ang lahat, kaligtas ay dumatay. Kadakilaan niya ay iyong puso. Ang Panginoon Diyos hindi sa iyo lalayo. Sa araw man o gabi matapat sa pangako. Ang Diyos ay laging Diyos kahit mundo'y maglaho. Tayo po ay magsiupo. Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Ang buong daigdig lahat ay naroon. May-ari ang Panginoong ating Diyos. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim na lupa, tubig, kalaliman. Sino ang marap umahon sa burol? Sa burol ng Panginoon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat na pangako na binibitiwan. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, ito ay sino ba? Siya ay ang Panginoon, dakilang talaga. Saan man labanan, tagumpay ay kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Purihin ang inyong mga asal, ang haring walang hanggan. Purihin ang Diyos na walang hanggan, purihin ang hari ng sanlibutan. Siya'y nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing sa hukay masadlak, muling hinahango niya't binubuhay. Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Kayong Israelita, papurihan niyo ang Diyos sa harap ng mga hentil na pinagtapunan sa inyo, doon ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ang bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Sa inyong kasalanan, ngunit kahab at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Kung buong puso kayong manunumbalik at magiging masunurin sa Kanya, kayo'y babalikan niya at kakalingain at hindi na siya magkukubli sa inyo. Kaya ngayoy alalahanin ninyo ang ginawa at buong puso ninyong pasalamatan siya. Purihin ang Panginoon, Diyos ng katarungan, parangalan ang haring walang hanggan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay, dadakilain ko siya. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon ang habag ng Diyos ay inyong madarama. Pinupuri ko ang aking Diyos at nagagalak ako sa kadakilaan niya. Lubos kong pararangalan ang hari ng kalangitan. Bayaang ihayag ng lahat ang kadakilaan niya. At doon sa Jerusalem siya ay papupurihan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang inyong mga asal ang haring walang hanggan. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Lahat na matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ang Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ng Panginoon, nalikha ang langit. Ang araw, ang buwat, talang maririkit. Sa isang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot sa Panginoon ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa Kanyang salita ay pawang nayari limitaw na bigla. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay namamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Magmula sa langit Kanyang minamasdan at ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa Kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Di dahil sa hukbong hari nagtagumpay, ni dahil sa lakas nagwagi ang kawal. Kabayong pandigmay di na kailangan, upang sa digma ay kamtin ang tagumpay. Di makapagliligtas, lakas nilang taglay. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aaming makamit, O Panginoon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel.
Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking malilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng itinuro ni Juan sa kanyang mga alagad. Gawin natin ang krus. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya't pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala sa atin ay isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod, Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, nililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay na lahat na napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Nililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya, maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang handa ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng itinuro ni Juan sa kanyang mga alagad. Papuri kay Kristo na nagkaloob sa atin ng kanyang sarili bilang tinapay mula sa langit. Manalangin tayo sa kanya at sambitin. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Panginoon, pakanin mo kami sa piging na Eucharistia sa pamamagitan ng mga alay sa iyong paghahandog na Pampaskwa. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Pakalooban mo kami ng isang ganap na puso upang tanggapin ang iyong salita, upang magbunga ito sa amin ng tiyaga. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Dulutan mo kami maging sabik sa pagtatayo ng isang magandang sandaigdigan, upang ito'y maging handang makinig sa iyo. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Simbahan at sa kanyang ebanghelyo na kapayapaan, kami nagkasala, O Panginoon, kaya't kami nagkukumpisal. Linisin mo kami sa aming kasalanan sa pamamagitan ng iyong handog na kaligtasan. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio,
para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Jesus, pinakain mo at pinagaling ang mga kaluluwa namin. Halina at kami iyong palakasin. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang makapangyarihan, tunghayan mo kaming iyong mga anak sa pagpapakasakit na lakip ng panahon ng Kwaresma. Tulungan mo kaming umunlad sa aming pagnanasa na laging makapiling ka sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.